Patuloy na binabaha ang ilang bahagi ng Metro Manila ngayong umaga, August 9, 2026 dahil sa tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan na dala ng habagat. At sa latest monitoring, hindi lamang isolated o paisa-isang lugar ang nakakaranas ng baha. Maraming pangunahing kalsada at residential area sa Quezon City, Las Piñas, Parañaque, Pasay, Mandaluyong, Malabon, Manila, Valenzuela at Pasig ang may naiulat ng pagtaas ng tubig. Base sa pinakahuling consolidated flood update ng MMDA ngayong umaga sa Quezon City, may gutter deep na baha sa EDSA, Pitwason Tunnel northbound. Bagamat possible pa ito sa lahat ng uri ng sasakyan, kailangan mag-ingat dahil maaari pang tumaas ang tubig kapag nagpatuloy ang malakas na ulan. Mas malalim naman ang baha sa ilang bahagi ng Las Piñas City. Sa Alabang Zabote Junction, umabot na sa knee deep ang tubig at hindi na ito passable sa light vehicles. Hanggang tuhod din ang baha sa Marcos Alvarez Road mula Wonderland hanggang Savemore at hindi rin pinapayuhang daanan ng maliliit na sasakyan. Sa Parañaque City, isa sa mga pinaka-apektado ng habagat, may half tire deep na baha sa Ninoy Aquino Avenue sa Oyster Plaza at hindi na ito passable sa light vehicles. Sa Dr. A. Santos Avenue sa tapat ng SM Sucat, Barangay San Dionisio, ang northbound lane ay may above gutter deep na tubig ngunit passable pa sa lahat ng uri ng sasakyan. Mas seryoso naman ang sitwasyon sa southbound lane sa parehong lugar dahil iniulat itong hindi passable sa lahat ng uri ng sasakyan. Matindi rin ang nararanasang pagbaha sa Parañaque nitong nakaraang gabi dahil sa walang tigil na monsoon rains, may mga lugar na umabot sa chest deep hanggang head deep ang baha at kinakailangan pang magsagawa ng rescue operations para mailikas ang ilang residente. Sa Pasay City, may gutter deep na baha sa Rojas Boulevard Heritage Intersections at Rojas Boulevard EDSA Intersection. Sa ngayon ay possible pang dalawang lugar sa lahat ng uri ng sasakyan pero maaaring mabilis na magbago ang kondisyon kapag muling lumakas ang ulan. Sa Mandaluyong naman, gutter deep ang baha sa F. Ortigas Corner, Boni Avenue at passable pa sa lahat ng uri ng sasakyan. Sa Malabon City, may baha sa MH Del Pilar Street, sa Maysilo MH Del Pilar, sa bahagi ng Santolan at Don Basilio Bautista sa Hulong Duhat. Ang mga naiulat na tubig dito ay mula half gutter hanggang gutter deep at passable pa sa sasakyan sa oras ng monitoring. Sa City of Manila, may gutter deep na baha sa Rojas Boulevard, Pedro Hill Service Road at sa UN Avenue, Corner Top Avenue. May hiwalay ding update ang Manila Local Government kung saan gutter deep din ang tubig sa Top Avenue Corner, Quirino Avenue at sa bahagi ng Bocobo Street mula Robinson hanggang Remedios Circle. Isa naman sa pinakamalalim na baha sa Quezon City ay naiulat sa Barangay Doña Imelda sa 29, 42 at 48 Kapiligan. Partikular sa looban at tabing ilog, umabot na sa humigit kumulang 37 inches o halos waist deep ang tubig. Sa Araneta, Baloy sa parehong barangay, nasa around 10 inches ang baha. Gutter deep naman o humigit kumulang 8 inches sa Araneta E. Rodriguez. Santo Domingo Corner, Calamba, Samat Corner, Don Jose at NS Amoranto Corner, Don Jose. Sa Valenzuela City, may iba't ibang antas ng pagbaha sa MacArthur Highway, sa tapat ng Toyota Dalandanan at Our Lady of Fatima Hospital, nasa 3 hanggang 4 na pulgada ang tubig. Sa Dalandanan, Market G. Lazaro, Dalandanan Corner, MacArthur Highway at ilang bahagi ng G. Lazaro Street umaabot sa 8 pulgada o gutter deep ang baha. Ang mahalagang tandaan, mabilis magbago ang flood situation sa Metro Manila. May mga lugar na maaaring passable sa oras ng monitoring pero maaaring maging impassable pagkalipas lamang ng ilang minuto kapag bumuhos muli ang malakas na ulan. Ngayong araw, ang pinakamabigat na rainfall outlook dahil sa habagat ay inaasahan sa Ilocos Sur at Benguet kung saan maaaring lumampas sa 200 mm ng ulan. Ito ay mataas na dami ng ulan at itinuturing na seryosong banta sa mga lugar na may matarik na dalisdis, kabundukan, ilog at mababang komunidad. Sa Benguet, mas mataas ang panganib ng landslide dahil sa terrain at sa posibilidad na matagal nang basa ang lupa mula sa mga naunang ulan. Sa Ilocos Sur, ang tubig na bumababa mula sa kabundukan ay maaaring mabilis dumaloy patungo sa mga bayan, sakahan, kalsada at coastal communities. May 100 hanggang 200 mm naman ng ulan ngayong araw sa La Union, Abra, Zambales, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Ito ay heavy to intense rainfall. Sa La Union at Abra, mas dapat bantayan ang mga lugar na malapit sa bundok at mga sapa. Sa Zambales at Bataan, ang habagat ay direktang tumatama sa western side ng Luzon, kaya kapag ang hanging may dalang moisture ay umakyat sa kabundukan, mas lumalakas ang ulan at mabilis ang pagdaloy
pagdaloy ng tubig pababa sa mga komunidad. Sa Metro Manila, Rizal, Cavite at Batangas, ang matinding buhos ay maaaring magdulot ng urban flooding, pag-apaw ng drainage at mabilis na pagtaas ng tubig sa mga mababang lugar. Sa Occidental Mindoro, mas malakas ang epekto dahil bukas ito sa hanging timog kanluran. May 50 hanggang 100 millimeters naman ngayong araw sa Ilocos Norte, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Laguna, Oriental Mindoro at Antique. Ito ay moderate to heavy rainfall pero hindi dapat maliitin, lalo na kung ang isang lugar ay ilang araw nang nakakaranas ng ulan. Sa Cordillera gaya ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Nueva Vizcaya, mas mahalaga ang landslide monitoring. Sa Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan at Laguna, mas mabilis ang epekto sa mga kalsada, palaisdaan, mababang barangay at mga lugar na malapit sa ilog. Bukas, patuloy pa rin ang malakas na epekto ng habagat. Inaasahan ng 100 hanggang 200 millimeters ng ulan sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Pansinin na marami sa mga lugar na ito ay kasama na rin sa heavy rainfall ngayong araw. Kapag 2 araw o higit pa na nakakaranas ng malalakas na pag-ulan ang isang lugar, mas lumalala ang epekto dahil hindi agad natutuyo ang lupa. Ang mga ilog at sapa ay maaaring mataas na ang level bago pa dumating ang panibagong buhos, kaya mas mabilis ang flash floods. May 50 hanggang 100 millimeters naman bukas sa Ilocos Norte, Pangasinan, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya, maaaring magkaroon ng mga oras na humihina ang ulan. Pero kapag may dumaan na bagong monsoon band, maaari itong lumakas muli. Pagsapit ng Tuesday, mananatili pa rin ang banta ng malakas na ulan. Inaasahan ng 100 hanggang 200 millimeters sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. May 50 hanggang 100 millimeters naman sa La Union, Ilocos Sur, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Cavite, Batangas at Antique. Ipinapakita nito na ang maulang pattern ay maaari magtagal pa hanggang early next week. Ang habagat ay hindi agad humihina dahil patuloy itong sinusuportahan ng mga tropical cyclone sa paligid ng rehiyon, lalo na ni Dolphin at ng iba pang sistemang nasa silangan. Maaaring mas mataas pa ang aktwal na dami ng ulan sa mountainous at elevated areas kapag ang hanging may dalang moisture ay tumama sa kabundukan, napipilitang umangat ang hangin. Lumalamig ito at mas maraming ulan ang nabubuo. Kaya sa mga lugar tulad ng Benguet, Abra, Mountain Province, Ifugao, Kalinga, Apayao, Zambales at iba pang matataas na lugar, mas posible ang mga malalakas na buhos kaysa sa karaniwang inaasahan sa kapatagan. Maaari ring mas lumala ang epekto sa mga lugar na nakaranas na ng significant antecedent rainfall. Kapag basa na ang lupa, mas mabilis itong bumigay at mas madaling magkaroon ng landslide. Sa forecast weather conditions, ang Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ay may monsoon rains dahil sa southwest monsoon. Ito ang klase ng pag-ulan na mas malawak, mas matagal at pabalik-balik. Maaaring may oras na hihina ang ulan pero dahil aktibo ang habagat, mabilis itong maaaring bumalik. Sa mga lugar na ito, ang posibleng epekto ay flash floods o landslide dahil sa moderate to heavy at minsan ay intense rains. Ang mga komunidad na nasa paanan ng bundok, malapit sa ilog, nasa baybayin o nasa mababang lugar ang mas sensitibo sa ganitong sitwasyon. Sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Ilocos Region, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Occasional rains ang inaasahan dahil sa habagat. Dumako tayo ngayon sa hangin at kondisyon ng dagat. Para sa extreme northern Luzon, inaasahan ng strong to gale na hangin mula southwest. Ang coastal waters ay rough to very rough na may taas ng alon mula 2.6 hanggang 4.5 meters. Ito ang pinakamapanganib na marine condition sa kasalukuyang forecast. Sa Batanes at mga karatig na karagatan, maaaring maging delikado ang paglalayag, lalo na para sa maliliit na bangka at iba pang maliliit na sasakyang pandagat. Ang kombinasyon ng trough ni Dolphin at pinalakas na habagat ay maaaring magdala ng mas mabigat na alon sa pinakahilagang bahagi ng bansa. Para sa natitirang bahagi ng Luzon, moderate to strong ang hangin mula southwest. Ang coastal waters ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 3.5 meters. Sa western seaboard ng Luzon, mas ramdam ang alon dahil direkta itong tinatamaan ng habagat. Ang mga baybaying bahagi ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, Mimaropa, at Western Calabarzon ay maaaring makaranas ng mas maalong karagatan, lalo na kung may kasabay na thunderstorm o mas malakas na bugso ng hangin.
Para naman sa Visayas at Mindanao, moderate to strong ang hangin mula south to southwest. Ang coastal waters ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 3 meters. Kahit mas mababa ito kumpara sa extreme northern Luzon, maaari pa rin itong maging delikado para sa maliliit na sasakyang pandagat, lalo na sa western seaboards at mga lugar na bukas sa hanging timog kanluran. Kapag may thunderstorm sa ibabaw ng dagat, maaaring bigla ang lumakas ang hangin at tumaas ang alon sa loob lamang ng maikling oras.